Sa buhay ng tao, may mga panahong tayo'y nagigipit. Dumarating ang pagkakataong wala na tayong mabuga. Kahit anong paraan ang gawin natin, kulang pa rin. At isa sa mga solusyong naiisip natin ay ang manghiram, mangutang. Hindi po dahil tamad tayo, kundi dahil kinakailangan. May anak na kailangang pakainin, may bayarin na kailangang habulin, may sakit, may problema, at mga suliraning kailangang pasanin. Pero sabi nga, ang bawat utang ay may kapalit. Hindi lang tubo, kundi tiwala. At yan ang aking natutunan sa aking kwentong kababalaghan. Misteri, kung may isang taong hinahangaan ako sa amin, si Aling Linda yon. Malaki ang tindahan niya sa aming lugar. Sari-sari store, pero mas marami pa ang paninda. Bukod roon, may pwesto pa siya sa palengke. Ang tinda niya po roon ay mga orokan, kalan, electric fan. Lahat, basta gamit sa bahay, meron siya niyan. Pero hindi po siya nagsimulang ganyan. Isa lang po siyang housewife noon, asawa ng isang sundalo. Nakaplano na sanang umuwi ito sa araw ng 2nd taon ng kanilang anak, pero hindi nakauwi dahil sa aksidente sa kampo. Mula nang pumanaw ito, gumuho ang mundo ni Aling Linda at doon nagsimula ang lahat. Pero misteri, ang kahanga-hanga po roon, hindi siya nagmukmok. Gumawa po siya ng paraan. Ang perang ibinigay sa kanya ng gobyerno, pinatubo niya. Dito niya naisipang magtayo ng tindahan. Maliit lang sa umpisa, hanggang sa lumago ito. At ngayon, siya ang kinatatakutan at hinahangaan ng buong baryo. Pero hindi lang produkto ang binibenta ni Aling Linda. Mayroon din siyang pautangan. Hulugan kung hulugan. Kung walang pambayad ngayon, pwede namang sa susunod, pero may interest na yun. At kung lumampas ka sa due date mo, Diyos ko misteri, hindi ka pa man sisingilin, iiyak ka na sa tingin pa lang niya. Ang dami kong kakilala na umaasa sa utang ni Aling Linda. Isa nga roon si Clara. May 4 na anak. Yung asawa po niya, misteri, maliit na nga ang sweldo, nakuha pang mambabae. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit tinitiis yon ni Clara. Sobrang bait, sobrang tahimik. Isang hapon, nakita kong papalapit si Clara sa tindahan ni Aling Linda. Bit-bit ang maliit na bayong na wala pang kalahati ang laman. Lutang ang mata, parang malalim po yung iniisip niya. Aling Linda, pwede po ba akong makautang? Kahit 2 kilong bigas lang po at saka 3 delata. Baka pwede rin pong makahiram ng 1,000. Pambayad lang po sa kuryente namin. May utang ka pa nung 1 linggo, hindi ba? Opo, pero pangako po, maglalaba po ako kina Aling Lisa at saka sa iba pa, araw-araw kung kinakailangan. Unti-unti ko naman pong babayaran. Huwag lang po sanang maputulan kami ng ilaw. Kawawa po yung mga anak ko Si Aling Linda, sumulyap sa listahan, saka tumingin ulit kay Clara. Matagal, bago ulit sumagot. Sige. Naku, salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Tutupad po ako. Mabuti naman kung ganun. Isa lang naman ang gusto ko. Huwag na huwag makakalimot magbayad.
Hindi ko alam kung awa ba ang nagtulak kay Aling Linda na magpautang kay Clara o sadyang sinusubok lang niya ang mga tao kung marunong tumapad sa usapan. Bukod kay Clara, marami rin sa mga kapitbahay namin ang sumubok mangutang. Iba-iba po ang mga dahilan nila. Kahirapan, pamasahe sa trabaho o sa eskwela, may gustong bilhin o simpleng pangluho lamang. Karamihan naman po ay napagbibigyan ni Aling Linda, pero hindi pa rin lahat. At isa na doon si Mang Berting. Nasa edad 50 mahigit na siya. Dating guro sa pampublikong paaralan, pero maaga siyang nag-retire noon dahil mas gusto daw niyang manatili sa bahay. Nagsubok siyang magtinda ng lutong ulam at merienda, pero hindi ito ganoon kalakasan dahil hindi naman sobrang sarap ng luto niya. Sakto lang kumbaga. Pabili nga ng 3 karne norte. 150 to lahat. Ano pa? Yun lang naman. Pero Linda, baka pwede naman akong makahiram sa'yo. Magkano at para saan? 10,000 lang naman. Panimula ko ulit. Naubos kasi ng anak ko yung puhunan ko sa pagluluto. Nalulong sa sugal. Ilang araw na akong di nakakapagluto at nakakapagtinda ng ulam. 5,000 lang ang mapapahiram ko sa'yo. Sobra naman ang 10,000. Baka hindi mo mabayaran. Kulang ang 5,000. Masyado naman akong gipit noon. Yun lang talaga ang mapapautang ko sa'yo. Kukunin mo ba o wag na? Para namang gipit na gipit ka. Ang lakas-lakas ng tindahan mo dito at saka doon sa palengke. Ang damot mo naman. Babayaran ka naman. Barya lang sa'yo ang 10,000. Pinagkait mo pa. Berting, nagpapahiram lang ako sa tunay na nangangailangan at kung magkano lang talaga ang kailangan nila. Wag na. Iyon na yung 5,000 mo. Mula nga noon misteri, maya't maya ang parinig ni Mang Berting kay Aling Linda. Wala itong ginawa kundi siraan siya sa mga kapitbahay na nagdaraan. Pag may nakakausap ito, isa lang ang topic na gusto niya, ang kasiraan ni Aling Linda. Sa ibang tindahan ka na lang bumili. Napakataas magpatong ng tubo niyang Linda na yan. Ganun ba? Kasi sa kanya kumpleto na lahat at saka siya ang malapit. Aanhin mo ang kumpleto kung pagkamahal-mahal naman. Ay, ikaw Clara, hindi ba't nagkakandakuba ka sa paglalaba para lang mabayaran ang utang mo kay Linda na sobra-sobra ang interes? Tawag ni Mang Berting sa nananahimik na nagdaraan lang na si Clara. Nagulat pa nga ito at muntik pang mabitawan ang hawak niya. Usapan po kasi namin, linggo-linggo po yung hulog. Tumutupad lang po ako. Maswerte ka at pinautang ka niya. Pero hula ko, halos doble ang patong, hindi ba? Naka, wag ka nang uutang dyan. Kapag ang anak ko nanalo muli sa sugal, ako ang magtatayo ng tindahan at pautangan. Sa akin na kayo pumunta, ha? Sige po. Halatang napilitan na lang umuo si Clara sa matanda. Pero alam naman ng lahat na malabo ang sinasabi niya. Yung anak niyang natanggal sa trabaho dahil tamad, umaasa lang na sa sugal sila yayaman. Kumukupit pa sa nanay niya na nagpapakahirap magtrabaho bilang kahera. At ito namang si Mang Berting, kinukonsinti pa. Isang umaga sa looban ng baryo, sa harap ng bahay ni Mang Berting, nagulat kami sa maagang init ng ulo nito. Galit na galit siya habang papalabas ng bakuran, hawak ang isang putol na tali ng manok. Pwisit na buhay ito. Dalawang manok ko ang nawala. Abay, hindi biro ito. Malamang nakawala iyan. Ay nako Berting, hindi mo na mahahanap yan. Malamang may nakapulot na. Abay, hindi basta-basta makakawala ang mga yon, bebang. Ninakaw to at baka kinatay na.
At mukhang alam ko na kung sino ang kumuha. Kamuha? Sino naman iyan? Suminghal si Mang Berting at itinuro agad ang direksyon ng bahay ni Aling Linda. Wala nang iba kundi ang Linda na yan. Abay, hindi ba't meron silang handaan ngayon? Balita ko, may lechong manok. Sakto, nawalan ako ng manok. E di, sa kanya napunta. Ay nako, baka bumili naman si Linda. Sa dami ng pera niya, mag-aabala pa ba siyang manguha sa'yo? Oo, may pera siya. Pero gusto niya akong gantihan. Palibasa, nasit ako siya sa pagiging madamot niya. At saka, kaarawan daw ng anak niya at kamatayan ng kanyang asawa. E di kailangan niya ng handa, kaya manok ko ang kinuha. Alam kong siya lang ang may pakay sa mga manok ko. Hindi ito nagkataon lang. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. May ilan na tumahimik at may ilang nagtinginan. Pero Berting, wala ka namang ebidensya, hindi ba? Lalong nag-init ang ulo ni Mang Berting. Hindi na kailangan ng ebidensya. Malakas ang kutob ko. Kaya kayo, mag-iingat kayo. Mama, sabi ng mga kaibigan ko, manok daw ni Mang Berting yung handa ko. Totoo ba yun? Tanong ni Nathan sa kanyang ina na si Aling Linda habang nag-aayos ito ng ilan pang putahe sa kusina. Kasalukuyang nagaganap noon ang ikasampung kaarawan ng bata at narinig nga niya sa mga bisitang kaibigan ang paratang ni Mang Berting. Matalim namang napatingin si Aling Linda pero pilit na itinago ang inis nang sagutin ng kanyang anak. Nathan anak, bakit ko naman ipapakain sa'yo yun? Ikaw, nakita mo bang nagkatay ako ng manok dito? Hindi po. O diba? Anak, hindi lahat ng maririnig mo ay totoo. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Yung kaibigan ko pong si Marco. Narinig daw po niya kanina Nagbibigay ng babala si Mang Berting sa labasan. Marco? Ayan ba yung isa sa mga anak ni Clara? Opo, Mama. Siya nga po. Ganun ba? Sige, bumalik ka na dun at ako na ang bahala rito. Basta sabihin mo sa mga kaibigan mo, binili sa bayan ang lahat ng handa mo. Maliwanag? Matapos ang masayang araw ng kaarawan ni Nathan, kinagabihan ay nakarinig ng sunod-sunod na ingay sa bandang labasan. Kasalukuyang sarado ang tindahan noon dahil nga sa party. Sa tapat nila, nagtatawag at medyo malakas ang boses. Si Clara. Marco, anak? Marco, andyan ka ba? Aling Linda, tao po. Aling Linda. Pero imbes na si Aling Linda ang unang lumabas, mas nauna pang lumabas ng kanyang bahay si Mang Berting. Ilang hakbang lang ang layo mula roon. Ay Clara, bakit ba ang ingay-ingay mo dyan? Mangungutang ka na naman ba sa babaeng yan? Hindi po Mang Berting. Hinahanap ko lang po yung anak ko. Kanina ko pa nakitang nag-uwian ng mga bata May araw pa nga yun. Mukhang tapos na ang party. Kaya nga ho nagtataka na rin ako. Kanina pa ho kasi ako nag-aalala Galing ho kasi ako sa paglalaba. Sinama ko yung bunso kong anak. Yung dalawa ho nagpaiwan sa bahay. At itong si Marco lang ho yung dumalo dito. Nako, kung ganoon, ang huling pinuntahan ng anak mo ay ang party ng anak ni Linda. Ganun na nga po. Sige ho sandali lang. Kakatuko ako ulit. Aling Linda, tao po. Ilang saglit pa, nagbukas ng pinto ang batang si Nathan. Maliit lang ang awang ng bukas. Tila ba natatakot sumilip sa labas. Bakit po? Ano pong kailangan niyo? Uy Nathan, mabuti naman at ikaw ang nagbukas. Hindi ba't galing dyan sa party mo si Marco? Andyan ba siya ngayon? Pakitawag mo naman Pakisabi andito na si Mama para sunduin siya. Wala na po dito si Marco. Umuwi na po siya kanina pa.
Ano? Pero wala siya sa bahay. Sigurado ka ba? Baka naman nagtatago lang siya. Hindi agad nakasagot si Nathan, pero biglang bumukas ng tuluyan ang pinto at bumungad si Aling Linda. Clara, kanina pa lumabas si Marco rito. Nauna pa nga siya kaysa sa ibang bata. Pero Aling Linda, wala naman ho siyang ibang pupuntahan. Pasensya ka na, Clara, pero hindi kita masasagot sa tanong mo. Abala rin kasi ako kanina sa handaan. Lalo na ako, nasa kusina ako halos, nag-aasikaso. Hindi ko na napansin kung saan siya patungo paglabas ng pinto. Bigla namang sumingit sa usapan si Mang Berting. May tono pa ng pang-iinis na akala mo'y isang investigador. Hindi ba't dahil bisita niyo siya ay responsibilidad mo ang kapakanan niya? Ipinagkatiwala sa iyo ng mga magulang ang kanilang mga anak. Tapos ngayon na nawawala, sasabihin mong pasensya na at abala ka? Aba, hindi ata pwede yon. Berting, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ayaw mong maniwala, edi problema mo na yun. Sabay pagsara nito ng malakas sa kanilang pinto. Naiwan namang tulala noon si Clara at hindi makapaniwala. Ngayon, lalo siyang nawala ng ideya kung saan pa mahahagilap ang kanyang anak. Tignan mo ang ugali ng taong yan. Matapos magpakitang gilas at magpanggap na mabuti kanina, ngayon lumabas na naman ang tunay na ugali. Hindi lang pala manok ang ninanakaw niyan. Mukhang pati bata kinukuha. Kung totoo man ang sinasabi mo, ano naman ang gagawin niya sa bata? Abay, matinding paratang yan, Berting. Mabuti pa. Tutungo na lang ho ako sa pulisya. Mas makakatulong sila sa paghahanap kay Marco. Oo, sa pulis ka dumiretso at huwag mong kalimutang banggitin na huli siyang nakita sa bahay ng Linda na yan. Aba, malay ba natin kung pati bata binibenta na rin niya? Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Hindi naman siguro. Dahil matagal na natin siyang kapitbahay. Hindi naman siguro siya ganoon kasama. Bahala kayo. Basta ako, masama ang kutob ko riyan. Noon pa man may pagka-misteryoso na Dali-dali ngang tumungo sa pulisya si Clara ng gabing yon. Pero pinabalik siya ng pulis kinabukasan upang kumpirmahin kung hindi pa talaga nakakauwi ang bata. 24 oras kasi ang opisyal na palugit bago madeklarang nawawala ang isang tao. Lubos na ang pag-aalala ni Clara sa pagkawala ng kanyang pangatlong anak na si Marco. Halos hindi na siya magkanda-ugaga sa paghahanap rito. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas, nadagdagan ang nawawala. Isa pang dalagang babae. Anak siya ng isang karpintero sa aming lugar. Ang babae ay may pagkasintu-sinto na madalas lumalabas sa hating gabi upang magliwaliw o maghanap ng kalaro. Sa edad niyang 21, ang isipan niya ay parang nasa 6 na taon lang. Hindi siya gaanong nababantayan ng kanyang mga magulang dahil sa sobrang pagod sa trabaho nila. Kawawa naman itong si Ka Isidro at Ka Nena. Pagod na nga sa pagtatrabaho Nadagdagan pa ng pag-iisip sa nawawala nilang anak. Kaya nga baka kung saan napadpad si Nelia. Marami pa namang loko ngayon. O di kaya naman napalayo sa pasyal, naligaw sa bayan. Naku po, ang daming tao roon. Mahihirapan silang hanapin siya. Natahimik ang nagkakansyawang kapitbahay nang huminto ang mag-asawang sina Ka Isidro at Ka Nena sa tindahan ni Aling Linda. Linda, naisa na naming manghiram muli sa iyo ng pera kahit 3,000 lang. Hindi ba't malaki pa ang utang ninyo sa akin? Sunod-sunod ang utang nyo noon at hindi pa halos nakakabayad. Uutang na naman kayo. Masyado kayong matatambakan yan. Hindi naman namin ginusto yun. Kailangan lang namin ng kaunting pera para sa paghahanap kay Nelia. Alam mo naman, bawat kilos ngayon may bayad na.
Utang na loob. Kawawa ang anak namin. Baka kung napano na siya, ni walang dalang pagkain. Ang dala lang yung manika niya. O sige, papautangin ko kayo ngayon. Gagawin ko ng 5,000. Pero huli na yan. Lubos ang pasasalamat ng mag-asawa sa dagdag na halagang pinautang ni Aling Linda. Malaking tulong ito sa pamasahe at sa ilang pangangailangan nila sa patuloy na paghahanap sa kanilang nawawalang anak. Ngunit sa tagpong yun, misteri, lalong umigting ang pagdududa ni Mang Berting sa kanyang kapitbahay. Hindi niyo ba napapansin? Yung mga nawawalang anak, puro may utang ang mga magulang kay Linda. Nakita niyo ba ang malaking koneksyon? Anong koneksyon? Hindi namin maintindihan. Ano ba talaga ang ibig mong ipalabas? Bulag ba kayo? Hindi niyo ba nakikita ang kapalit at kabayaran ng utang ni na Clara at ka Isidro kay Linda ay ang buhay ng kanilang anak? Isa-isa nang naniningil si Linda sa mga may utang sa kanya, pero hindi pera, kundi buhay. Ano naman ang mahihita niya sa pagkuha sa kanila? Isang batang 10 taong gulang at isang 20 anyos na, sinto-sinto. Ewan ko rin, pero ang alam ko, siya ang may dahilan ng lahat ng ito. Mabuti na lang at hindi natuloy ang pag-utang ko sa kanya. Kung nagkataon, baka ang kaisa-isa kong anak ang mawala. Palagi pa namang may lakad iyon sa gabi. Sapat na sa akin na mano ko na lang ang kinuha ng bruhang yawn. Nagkatinginan ng mga tao. Hindi nila malaman kung dapat ba silang maniwala sa sinasabi ng matanda. Masyado kasing hindi ka panipaniwala ang haka-haka nito. Pero may bahagi sa kanila na bahagya na ring nakukumbinsi. Pero misteri, tuluyan na ngang nagpuyos ang damdamin ng mga tao nang ilang araw lang ang lumipas ay natagpuan naman ang isang bangkay ng matandang lalaki. Wakwak ang tiyan nito, nakaawang ang mga mata, dilat sa takot at sindak. Walang buhay, natagpuan siya sa isang masukal na bahagi ng baryo. Gulat at takot ang bumalot sa buong komunidad at galit naman ang nadama ni Mang Berting. Katabing bahay lang namin si Melyong at kababata ko pa siya. Malapit pa naman siya sa akin, kaya't hindi katanggap-tanggap ang krimen na ito. Mga kapitbahay, hindi pa rin ba kayo natatauhan? Ikaw, Helen, hindi ba't may pagkakautang din kayo ni Melyong sa lindang yon? Natataranta namang sumagot ang anak ni Melyong na si Helen. Oho, pero malapit na naman ho kaming matapos ng utang namin. 2 hulog na lang eh. Pero may hinala ako. Ang tawag ng laman, ang gutom sa dugo. Hindi niya kayang magtiis. Ang sa tingin ko, mga kasama, isang aswang ang Linda na yan. Tawagin niyo si Clara at susugod tayo sa bahay ng Lindang yan. Kailangan natin ng hustisya. Agad namang nagpunta upang ipatawag si Clara sa kanila. Nagtataka man, agad naman itong sumunod. Malalim ang mata nito. Halatang ilang araw ng puyat sa kakahanap sa anak habang patuloy na naglalabandera pa rin. Matapos ang maikling pag-uusap, marami sa kanila ang sumang-ayon. Nagtipon-tipon sila, nagdala ng mga nag-aapoy na sulo at sama-samang kumatok sa bahay ni Aling Linda. Linda, lumabas ka riyan. Ilabas mo ang mga batang nawawala kung buhay man sila. Panagutan mo rin ang krimen na ginawa mo kay Melyong. Dahan-dahang nagbukas ng bintana si Aling Linda. Sa maliit na siwang, sumilip din ang kanyang anak. Berting, ano bang pinagsasasabi niyo?
Wala akong kinalaman sa pagkawala nila. Umalis na kayo! Kung wala kayong kinalaman, bakit parang takot na takot kayo? Hayaan niyong makapasok kami sa bahay niyo para masigurong wala kayong tinatago. Oo nga, alam naman namin na may utang pa sa inyo ang ilan sa amin hanggang ngayon. Natatakot lang kami na baka pati kami o ang mga anak namin ang susunod. Hindi ako natatakot sa inyo. Pero ang anak ko, oo, natatakot na siya sa mga maling paratang ninyo sa akin. Pero kinalampag ng mga tao ang pintuan ni Aling Linda at hindi sila nakinig rito. May ilan na nagbantang susunugin ang bahay kapag hindi siya lumabas, habang ang iba'y handa ng basagin ang kanilang bintana. Pinuwersa ni Mang Berting ang pintuan hanggang sa tuluyan niyang masira ito. Gulat na gulat si Aling Linda at ang anak niya. Kahit yakap-yakap niya ito, sapilitan pa rin siyang kinuha ni Mang Berting at isa pang kapitbahay palabas ng kanyang bahay. Bitawan niyo ako! Ano ba? Sinabi nang wala akong kinalaman dyan! Ha! Huli ka na! Nagmamaang-maangang ka pa! Mga kasama, igapos na natin siya! Inihahanda na nila ang lubid para igapos si Aling Linda nang biglang humarang si Clara. Teka, sandali lang po. Huminahon kayo. Huwag muna kayong basta-basta gumawa ng bagay na hindi nyo sigurado. Clara, sa lahat ng tao rito, ikaw ang isa sa dapat na pinakagalit sa babaeng yan. Hindi ba't siya ang kumuha sa anak mo? Oo nga, Clara. Tulad namin, nawalan ka rin ng anak dahil sa Lindang yan. Bakit mo siya pinagtatanggol ngayon? Dahil Dahil ano? Natatakot ka ba sa kanya, ha? Siguro'y pinagbantaan ka niya. Hindi po ganun, Mang Berting. Eh bakit nga? Sabihin mo na. Dahil kung totoong si Aling Linda ang kumuha kina Marco at Nelia, bakit sa bahay niyo, Mang Berting, doon ka nakita ang manika ni Nelia at panyo ng anak ko? Ano? Anong ibig mong sabihin? Tandang-tanda ko at hindi ko makakalimutan. Noong araw na payagan kong dumalo si Marco sa kaarawan ni Nathan, sinabi kong dalhin niya yung panyo niya para hindi madumihan ang suot kung sakaling matapunan ng pagkain. At kilalang kilala ko ang panyong yun. Nakita ko yun sa mga labahin niyo kahapon habang naglalaba ko para sa inyo. Tapos nakita ko rin sa kwarto ng anak niyo na si Baron yung manika ni Nelia habang nagkukuha ako ng mga damit niya. Pero Clara, bakit ngayon mo lang ito sinabi kung kahapon mo pa nalaman lahat ng yan? Dahil ayoko ngang basta-basta mga husga at magparatang. Hindi tulad ni Mang Berting na mabilis magbintang. Nagtingina ng mga tao kay Mang Berting. Natuon sa kanya ang lahat ng pagdududa. Berting, kaya ba pilit mong tinututok ang sisi kay Linda para mapagtakpan ang ginawa ng sarili mong anak? Ano? Anong ako? Wala akong kinalaman. Wala rin kinalaman ang anak ko. Lahat ng ginagawa kong ito ay para sa inyo. Para sa atin. Mabuti pa tawagin niyo ang anak niya para maliwanagan tayo. Agad dinala ng mga tao si Baron, ang anak ni Mang Berting, na nooy mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto. Naalimpungatan pa nga raw ito at nabigla sa biglang pagpapaamin sa kanya. At misteri, sa sobrang pagkataranta, hindi na nito naitago ang matinding katotohanan. May nakapustahan ako. Malaking halaga. Pero ubos na yung pera ko eh. Wala na akong may bayad sa kanila. Kahit relo ng mga magulang ko na isanla ko na. Pero maniwala kayo, kakaiba sila. Hindi sila ordinaryong tao.
at hindi rin ordinaryo ang gusto nilang kabayaran sa pustahan. Anak, anong sinasabi mo? Ang ibig mo bang sabihin may kinalaman ka talaga sa mga nangyayari? Tay, patawad. Hindi ko talaga inakalang matatalo ako sa pusta. Sabi nila, laman ko raw ang kabayaran. Pero kung gusto ko pa raw mabuhay, kailangan daw akong magbigay ng kapalit. Kaya Anak ko ang ibinayad mo? Ganun ba, Baron? Napayuko si Baron at hindi nakapagsalita agad. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Clara. patawad, natakot lang ako. Kung kayo ang makakakita sa kanila, matatakot rin kayo. Ang dami nilang ngipin, kakaibang lakas nila. Maniwala kayo, isang pitik lang, kaya nilang wakasan ako. Ayoko pang mamatay. Pero akala ko sapat na sa kanila ang isa. Kaso, ang sabi nila, malit lang daw yung bata at hindi raw sapat bilang kabayaran. Kaya naghanap pa ako ng isa. Nagkataon na nakita kong pagala-gala si Nelia. Wala naman siya sa katinoan Hindi niya na alam yun. Walang yaka! Wala kang awa! Dinamay mo pa ang inosente naming anak! Dapat ikaw na lang! Ikaw naman ang may kagagawa ng lahat ng ito! Bakit sa iba mo ipinasalo ang kasalanan mo? Walang yaka! Hindi kita mapapatawad! Galit na galit si Ka Isidro sa narinig niya mula kay Baron. At si Mang Berting, tulala lang noon, walang masabi. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng isinisiwalat ng kanyang anak. Napatingin na lamang siya kay Aling Linda. May halong pagkadismaya at matinding hiya ang nadarama niya. Hindi niya akalaing mula sa walang basehang paratang, ngayon ay lumalabas na anak pala talaga niya ang tunay na dahilan at may kasalanan sa lahat. Pero ang tatay ko, aswang rin ba ang pumatay sa kanya? Tanong naman ng anak ni Camelyong. Oo, nakipagpustahan din si Mang Melyong sa kanila. Pero hindi nito nagawang makapagbigay ng kapalit kaya ganyan ang ginawa sa kanya. Napaluhod naman si Helen at napaiyak na lamang. Naiyak din si Baron, pero ang galit ng mga kapitbahay ay nag-uumapaw na. Isinuplong nila siya sa mga pulis at nahainan siya ng kasong kidnapping at murder. Hindi naman pinaniwalaan ng mga pulis ang salaysay niya tungkol sa mga aswang at itinuring pa rin siyang pangunahing suspect. Makalipas ang ilang araw, marami ang humingi ng tawad kay Aling Linda, kabilang ang asawa ni Mang Berting. Hiyang-hiya ito at walang kamalay-malay sa inasal ng kanyang asawa at ginawang krimen ng kanyang anak. Huli namang nagkausap si Aling Linda at si Clara. Clara, iha, maraming salamat Alam kong matindi ang pinagdaraanan mo, pero nagawa mo pa rin makapag-isip at makapagdesisyon ng tama. Hindi ka nagpadaig sa udyok nila. Aling Linda, mas mahalaga po sa akin ang katotohanan. Gusto kong magbayad ang tunay na salarin. Gusto ko ng tunay na hustisya para sa kawawa kong anak. Bilang pasasalamat ko sa iyo, iha, binubura ko na ang lahat ng pagkakautang mo. Ang pagsabi ng totoo at pagliligtas mo sa akin ay sobra-sobrang kabayaran na para sa lahat ng kulang mo. Mula noon, Misteri, ay hindi na muling nagpautang pa ang aking mama. Oo, tama ang dinig niyo. Si Aling Linda po ang aking ina. Ako na sumusulat po sa inyo ngayon ay ang batang si Nathan noon. Nasa edad 38 na po ako ngayon at kahit ilang dekada na ang nakalipas, malinaw na malinaw pa rin sa akin ang lahat.
Mystery, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mapili niyong ibahagi ang kwento ko sa inyong channel. Nais ko lang kasing ipabatid sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ang natutunan ko sa karanasan kong ito. Maging maingat tayo sa pagpaparatang sa kapwa. At higit sa lahat, huwag tayong hihiram o pupusta sa mga bagay na hindi natin kayang bayaran o ibalik. Dahil lang hindi natin alam na maaaring higit pa sa pera ang kanilang singilin. Hello mga kamisteryo, ako po ulit si Mystery and nandito po ako para mag-shoutout sa inyo and para din magpasalamat dahil sa pag-subscribe ninyo at patuloy na pagsubaybay sa aming channel. So dun po sa mga nagko-comments, nag-subscribe, sobrang thank you po at na-appreciate po namin yon. And dun sa mga nagbigay ng blessings nila, sobrang thank you din po dahil napakalaking tulong po noon para sa amin. Masayang-masaya po kami na nakakapagbigay kami sa inyo ng kilabot at saya habang nagtatrabaho kayo, nagpapahinga o minsan nagpapaantok. So maraming salamat po talaga sa patuloy na pagsuporta ninyo. So dahil dyan, simulan na agad natin. Yan, so magbasa tayo. Hello and thank you kay Ma'am Annalisa Malatbalat from Australia, kay Ma'am Akira Zenkomaki from Japan, Ma'am Luza Claro, Sir Edwin Montenegro, Jensky Razon Yao from Kuwait, Sir Emil, Christy Gomez at asawang niyang si AC Mamado, Elizabeth Panuncial, Junef Casino from Taytay Rizal, Aiza Meliza, Gina Tanghal, Madonna Eraso, Corazon Ingay, Jovi Joy, Sia, Richelle Sonyo, Celestina Sigua, Teresa Entona, kay Ma'am Ami Yong from Malaysia and her family dito sa Pinas, Jesus Alegre from Pulilan, Bulacan, Maria Teresa del Rosario, hello kay Ma'am Nansky na nakikinig habang nagluluto, kay Jocelyn Porcadilla, JC Lynette Reparado, Miriam Roldan, Vicky Yabot from Bahrain and Yabot family, Marvelyn Constantino, Jelia Bagiran, Melendez Baricuatro, Salve Mateos, Cutie Meow Meow, Ana Hapina, Chand Lee Wong, Sir Nestor, Lucila Villanueva, Ann Comanda, kay Ma'am Cristina Navarro, Sara May Dacuba, Rainelyn Caloban Montehar from HK, Pink Amber from Davao City, and kay Ma'am Arceline Cruz. Ayan, so pasensya na pinilit ko po talaga na basahin lahat ng mga nagpapa-shoutout or nag-comments sa ating comment section, and ituloy niyo lang po yung pag-comments, sabihin niyo po kung ano yung mga paborito niyong kwento, ayan, and sa susunod baka ikaw na po yung ma-shoutout natin. So muli, maraming salamat po and magandang gabi.